Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, eto, Nubia V80 Max. Bibigay ko sa inyo yung top features na pwede makonsider nyo dito sa smartphone na to. Tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's video, pag-uusapan natin isang napakalupit na budget smartphone today, which is a Nubia V80 Max. So itong smartphone na to ay recently lang lumabas ito sa Philippines. I think ng January 2026 lang ito. And when it comes sa kanyang SRP, nakalagay doon sa online nila is 9,999 pesos or almost 10,000 siya. Ang launch price niya is 6,500 pesos. Tapos sa magandang balita, dito sa online, sa ating view products, pwede nyo makuha ng range ng 5,000 pesos lang itong Nubia V80 Max. So again, ito yung latest ngayon nila. Pero nagulat lang ako na wala agad sa market ang Nubia V80 design. Siguro tinanggal muna nila yun para mag-focus muna dito sa Nubia V80 Max na which is very, very affordable na smartphone nila ngayong 2026. So again, kung interested kayo makuha to ng bagsak presyo, dito lang kayo bibili sa ating link. Nandyan po yung product link na itong smartphone na to dito sa tinuturo ko sa side na to. At pag dyan kayo bumili sa link natin, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo 1 to 2,000 pesos off. Additional discount po yan pag bumili kayo na itong Nubia V80 Max. Okay? So, again, dito sa video na to, i-share ko sa inyo lahat na magandang features nito or top features na pwede nyo makonsider dito sa smartphone na to compare sa mga ibang smartphone or brands na kapresyo niya. So, again, 5,000 pesos na smartphone na merong reasonable specifications for its price. Idol, yung RAM niya is very reasonable. 8GB of RAM na ito sa presyong 5,000 pesos. Yan din yung naging advantage nung kanyang predecessor, which is a Nubia V70 Max. Malaking RAM sa murang halaga. Yun po, 6GB of RAM sa halagang 3 to 4,000 pesos. Malaking advantage niya yun. Ito rin, 5,000 pesos. Malaking advantage yung 8GB of RAM na ito. Usually for its price, nakakita lang tayo ng 6GB of RAM, 4GB of RAM. Pero ito, napaka-solid 8GB of RAM, and I think yan na rin ang mas piniprefer ng consumer natin na minimum na pwede na magamit especially for gaming. For the storage, minimum na rin na pwede natin magamit 128GB of internal storage. So jump pack din sa specifications etong si Nubia V70 Max, and I know marami sa atin ngayon nalilito kung ano ba ang magandang bilhin kasi to be honest, ang dami pong nagsisilabasang smartphone ngayon 2026 at baka ito na yung makonsider yung bilhin itong smartphone na to dahil meron siyang reasonable specifications for its price. Napaka-solid nung display din. Ang laki, biruin yung 6.9 inches display na po ito. Medyo nakakalungkot lang yung notch, given na yan, ayan o, nakakalungkot lang yung notch niya na tulad ng sinabi ko before na dapat ngayon 2026 pan-show na kasi modern design na, at kung wala namang any cost gawing bilog yan or kumpletuhin yung bilog, sana ginawa nyo ng bilog yan kasi syempre yung mga ibang consumers natin nadi-disappoint na sa ganyang notch display. Pero again, bumawi naman sa screen size siya sa laki, and marami rin consumers like me na gusto isang smartphone is malaki yung display na mapoprovide netong si Nubia V80 Max. Resolution is acceptable. HD plus 720p, 120Hz screen refresh rate ito. Mataas din naman kahit papano ang kanyang nits of brightness. 780 nits of brightness na ang mapoprovide netong si Nubia V80 Max. So okay naman ang kanyang overall screen quality for its price. And usapang processor loads, ano ba processor nito? Pwede po ba siya for gaming? Hindi po ba siya mabagal? To be honest, yung chipset nito several times ko na nagamit, ang Unisoc 7250 or T7250. For its SRP, syempre, it's not a perfect fit. For its launch price, hindi rin perfect fit. For its sale price, medyo 50-50 pa rin kasi yung Unisoc T7250 nakikita na natin yan sa presyong 4,000 pesos. Pero kilala natin si Nubia, pero pwede pa itong bumaba sa kanyang price. Pero 5,000, acceptable pa yung T7250. When it comes sa performance, kayang-kaya nito mag-handle ng mga modern games na nilalaro ng karamihan ng mga consumers natin. At no worries, mag-upload din ako ng game test nito. As you can see, ito yung mga test natin sa ating game test. Meron tayong Genshin, Wuthering Waves, Mobile Legends, COD at Honor of Kings. So nakapaglaro na ako so far dito ng ML, Honor of Kings at COD.
okay. Yung Unisoc 7250 na yan, na-try ko na rin yan sa AAA games sa ibang brand. So far, so good. Nakaka-experience tayo ng frame drops from time to time. Hindi siya smooth, pero playable siya. Ganon kalakas din yung Unisoc T7250 for its price. Again, yung processor ay kailangan din natin tignan kung babagay ba sa kanyang presyo. Sa kanyang presyo, okay na okay pa rin naman kahit papano ang Unisoc T7250, pero ulitin ko, marami ng mga consumers ang magiging skeptical sa processor na to for its price. Isa naman sabi ko dyan, hindi po mabagal itong smartphone na to kahit sa mga day-to-day tasks lang. Kasi again, hindi po lahat ng consumers ay gamers. May mga consumers na ginagamit to for their work, for their business. Okay na okay rin siyang isuggest pag ganon ang inyong ginagawa. Kumbaga. When it comes sa camera, meron siyang triple rear camera system na fake news ang pangalawa at pangatlo. So meron siyang AI lens and depth sensor, pero ito lang talaga legit na gumagana dyan, which is a 50 megapixel. For the quality, so magpapakita ko ng photo samples nito kasi na-try ko ng photo samples nito mga idol. So ito yung mga photo samples. Ayan, no. Low light shot to pero napakalinaw mga ka-J-Vlog. All goods na all goods siya. Front facing camera, malinaw din. For a price tag na 5,000 pesos. Ayan. Malinaw din naman, in fairness. It can give justice naman for its price na 5,000 pesos. So, again, camera for me, fair. For me, yung camera niya fair. Kung i-rate ko camera performance to 1 and loss, and ang score ko dito nasa 7. And when it comes sa design, syempre dito ngayon bubungad ang Nubia V80 Max, yung design niya mga ka-J-Vlog. Maganda in fairness, ayan o. So, kung sa V70 design is mukha siyang 17 Pro Max, ito mukha siyang Samsung S series. Ito. So, di ba? When it comes sa camera, para siyang regular na Samsung, yung Plus. Di ba? Very identical yung design when it comes sa camera placement. So, ito na yung pinalit nila kung sa design, iPhone, sa Max, Samsung naman ang ginaya nila. Which is, sa design to be honest, maganda. Simple but elegant. Pero may katabaan po ito. Hindi po siya manipis na smartphone. As you can see here. Pero sa weight niya, hindi naman siya mabigat. Yun naman ang solid doon. Yun naman ang maganda doon, hindi siya mabigat. Pero may pagkataba lang yung smartphone na to. Isa pang feature na pwede natin makonsider dito is the battery itself. Ang laki, 6,000 mAh battery capacity. So again, yung mga iba nating mga consumers ang hinahanap na pag bumibili ng smartphone, yung meron malaking battery performance or malaking battery capacity. Ito na, 5,000 pesos, 6,000 mAh. Yan na ang isa sa nakikita ko rin ginagawa ng mga brands ngayon. Minimum nila is 6K, which is nakakatuwa naman na binubuksan nila yung battery capacity kasi syempre marami na tayong ginagawa sa smartphone. Paganda na paganda yung mga features, kailangan na ng mas maraming battery consumption. And meron tayong mga consumers ginagamit to for their work. Whole day nila ginagamit yung smartphone. For example, delivery riders, motor taxi riders natin, online sellers natin. Kailangan nila na merong malalaking battery capacity at mapoprovide naman netong Nubia V80 Max. Ang maganda pa sa smartphone na to, mabilis din ang kanyang charging rate. So, 22.5 watt fast charging rate is acceptable for its price of 5,000 pesos. Kung iteterno mo yung 6K doon sa 22.5, siguro mga 1 hour 30 minutes to 2 hours, mo full charge na itong smartphone na to. Convenient naman for its price, mabilis din naman siya mag-charge. Ito, okay na okay nga i-suggest sa mga motor taxi riders natin kasi meron siya IP64 water and dust resistant. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo dito sa Nubia V80 Max, napakagandang smartphone na pwede nyo makonsider ngayon 2026. To be honest, ang dami mga brands ngayon na nagsisilabasan. 5,000 pesos, ang dami nyo na mabibiling smartphone. Kaya very tough yung competition ngayon ng mga smartphones, especially for a price tag na 5,000 pesos. Before, walang gano'ng naglalabanan sa mga 5K segment. Dati mga 7K ganyan, pero 5K below, ang dami na pong nagsisilabasang smartphone na sobrang sulit ng specifications at hindi mabagal yung processor. Kasi marami naman siya magagandang features na ma-offer. Maganda siya i-recommend sa inyo mga ka-J-Vlog, pero kung solid gamers kayo, definitely sa big no-no para dito. Pero kayo yung mga consumers na yung ML, mga ganyan naman nilalaro, hindi kayo nag-require ng much performance,
Okay rin naman siya suggest. Secondary smartphone, pwede. Primary, for work, for business, for school, lahat. Kumbaga, in short, is all-rounder naman din ang Nubia V80 Max. So again, kasama ba tayo makakabili ng sobrang mura lang na itong smartphone na to dito sa ating product link. Itong view products natin, bagsak presyo lang dyan ang Nubia V80 Max. Grab your chance now, makuha to ng sobrang mura lang sa online. At syempre, ilalagay ko yung link niyan dito dahil meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1 to 2,000 pesos off. Hopefully mga ka-J-Vlog, makuha nyo ng napakagandang deal ang Nubia V80 Max. So happy checkout po mga idol.